Good day, ladies and gents. Our subject is History 1, that's History of Architecture 1, and this is our fourth lesson titled The Greek Orders. What are these Greek orders? Orders are an arrangement of Greek architecture associated with philosophical, political, and humanistic values. It is uniquely proportioned and detailed. These three Greek orders are Doric, Ionic, Corinthian. Capitals used to determine the order. Example here, the Doric order here on top left is the oldest and simplest order, originated 17th century BC. Make that 7th century BC. Perfected during 5th century BC and developed in the western Dorian region of Greece. Represent strength and masculinity. Masculine ito guys kasi mataba siya at medyo yung proportion niya ay pandak. Pandak siya ay kumpara sa dalawang order sa baba. It is the first form of columns, the Doric order in Greek architecture. Very simple in design. Number 2 order, the Ionic order, is very elegant scroll type capital. Ito yung scroll niya. Dalawa ang bulot. Meron siyang egg darts dito ang tawag. Ito yung mga dents. At ikinos yung sa itaas. At ayon sa mga expert, itong scroll daw ay nakuha to sa ram or bull horn, yung sungay ng bull or ng ram. Diyan nakuha ang design ng bullet scroll. Yung iba naman na expert, others said that it is influenced by the Nautilus shell. Yung shell na parang scroll, Nautilus ang tawag doon, ay yun daw ang pinanggalingan ng design na ito. So Ionic order is very elegant scroll type capital, originated century, that's 6th century BC, originated in a place called Ionia, that's why it is called Ionic. And Doric originated from Western Dorian. An Ionic order is somewhat feminine in characteristics. Medyo malumanay ang design niya, smooth, fluid, feminine. Now let's go to the Corinthian order. Talagang iba-iba ang design nila. Wala silang similarity. Corinthian yan ang pinaka-final design na innovation from the former two. Lumabas ang Corinthian order, most exquisite and decorated of the three orders. Tama, yan ang pinaka-decorated at pinaka-maganda na pagka-design na capital. Developed during 4th century BCE, not used much by the Greeks. It is named after the city called Corinth. In the Bible, we have a book in the Bible from the Corinth. It is called Corinthians. Created to represent maiden. Pambabae. Pambabae na naman ang design na ito. Very feminine. Kasi gumamit siya ng bulaklak. Itong mga dahon dito, this is inspired by acanthus leaves. It is a kind of plants called acanthus in the place called Corinth. Okay, dito naman tingnan natin ang proportion ng tatlo. Ang pinakamatangkad yan, kung tao pa yan, ay ang Corinthian.
pangalawang matangkad ay Ionic at yung pandak, yun ang Doric. Kasi ang mga Greeks, sa tingin nila sa building, ay parang nakatayo yan na tao. Kailangan eksakto ang proportion niya at very masculine sana siya. Anthropometry or may anthropomorphic forms, yung maihawig mo siya sa human na nag-stand, nakatayo. Yan ang building na Greek, na ideal for the Greeks kung mag-design ng building. Parang tao, matsong-matso ang pagkagawa ng building. Tingnan natin ang parts ng Doric order. Ang lahat ng ito na nandito na nakatayo, that is called entablature. Okay. Itong part dito ang entablature. At lahat yan, that is order in Doric. Doric order yan. So malaman nyo na Doric yan or Greek architecture kasi gumagamit siya ng mga ngipin. Ito dentils. Ang tawag dyan, dentils. May mga ngipin siya. Dito sa Doric, mayroon din dentils. Sa Ionic, may dentils din. Sa Corinthians, meron. Kaya yan ang isa sa palatandaan na Greek building yan or Greek style or Greek order kung gumagamit siya ng mga dentils. Itong mga square-square dito. Ngayon, ang parts ng Doric galing sa baba, tinatawag yan na styrobate. Stereobate ang dalawang hakbang. Itong dalawang hagdan ay stereobate. At yung pangatlo ay stylobate. Dito, tumaas yung stereobate dahil meron siyang dinagdag na parang base. Kaya naging parang 4 siya na hakbang. Ganon din sa Corinthian. Kaya tumangkad yung building kasi dinagdagan ang base ng kalahating stereobate dito. Ito ang shaft ng column, tinatawag na drum. Ito ang necking. Ito ang ikinos, abacus yung sa ibabaw. So dito walang ikinos pero mayroong abacus. Dito mayroong abacus. Meron siyang ikinos at mayroong abacus ito. So ang part na nakapatong sa capital na part ay yan ang architrave. Ano ba ang architrave? Ang parts ng architrave ay itong triglyph, merong mitop, ito ang cornice, raking cornice, at yung parang finial doon sa dulo na dekorasyon, yan ay acroterion. At itong triangle dito, yan ay pediment. So try to memorize guys these parts of Doric order kasi lalabas yan sa inyong mga board exam. Ngayon dito naman tayo sa Ionic order. Ang parts niya, ito yung base, ito yung column or shaft, yung kanyang mga groove, yan ay tinatawag na fillet, ang groove. And then ang parts ng capital ay volute, abacus. Ito yung egg dart ang tawag dito, itong parang itlog, egg dart. Tapos yung nakapatong sa abacus ng Corinthian capital ay ito yung architrave. Ang parts ng architrave dito ay yung molding, raking cornice, at itong pediment. So ang pagkaiba dito sa Doric ay medyo mataba ang entablature ng Doric. Mataas, malaki.
Ngunit pagdating dito sa Ionic, manipis na siya at yung triglyph ay pinalitan ng mga drawings or carvings ng mga kabayo. Dito na tayo sa pinakamagandang order ng Greek architecture. Ito yung Corinthian, pinakamatangkad, mataas at pinaka-slim na poste. Pinaka-slim ang column niya kumpara sa dalawa. So acanthus leaves ang kanyang ginamit na mga dahon. Yung bulaklak is called rosette. Rosette ang pangalan ng bulaklak niya sa gitna. Meron din siyang volute, parang scroll na kaunti. And then meron siyang abacus sa itaas. And then architrabe or architrave. Kung nakita nyo yung Roman arch, meron siyang keystone sa gitna. Ito naman yung Corinthian, meron siyang sa gitna na bulaklak. It is called the boss. So sa ibabaw nakapatong is architrave, sa taas is wrecking cornice, and cornice pediment yung triangle na form sa harap. Alright, so let's go on with our orders of Greek architecture. So Doric, Ionic, Corinthian. Be familiarized with parts of it and parts label. So here is some description of these orders. Starting with Doric, it is short and wide shaft. Pandak nga siya. And then yung diameter niya malaki. No base, wala siyang pinatungan. 20 flutes, 20 grooves yung nandyan lang. Square yung abacus. And tapering echinus. No carvings or decoration on the capital. Okay. Here is the Parthenon temple. A very good example of a Doric order. Using Doric order, you can see the capital. It is Doric, so that is the Parthenon. Employing the Doric order. Let's go with Ionic. So ito na yung Ionic. Maganda din siya, feminine ang pagka-design. It stands on a base or pedestal. Meron siyang base. Shaft usually had 24 flute. Almost double ang flutes ng Doric, but not always with fillet. Bulots decorate the capital. Yung bulot lang nag-decorate, walang dahon. Yung Temple of Athena ay ginagamitan ng Ionic order. Kung mag-side view ang Ionic, hindi siya maganda. Pero pag nakaharap, maganda ang Ionic capital. Alright, here we go with the third and the last orders of Greek architecture. The Corinthian, based on shafts similar to Ionic. It is decorated with acanthus leaves and antimeon ornaments. Outward flare suggests sense of light. Ang bulaklak sa gitna, yan ay tinatawag na rosette. Saka sa itaas na bilog, yan ang the boss. Kailangan matandaan nyo yan. Always remember the parts of the capital of its orders. At lalabas yan sa final exam kasi yan ay very classic. The Temple of Olympian Zeus is one example of Corinthian order temple. Yung Temple of Zeus. Ayan, maganda siya. Until now, it is being preserved and still exists for thousands of years. Amphitheater.
Ito ang isa pang ginagamitan ito'y neoclassical building pero ginagamitan siya ng Corinthian order. Sa Idaho State Capitol, it is a classical architecture na gumagamit pa rin ng Corinthian kahit contemporary period na.